Hi po, Boss Malikmata. Ako po pala si Christine. Isa po akong kasambahay ng mayamang mag-asawa. Wala po silang anak, pero ng mga panahong yon ay nagbabalak na rin po silang mag-ampon. At ako ang kukunin nilang tagapag-alaga ng bata. Mahigit 7 taon na po akong katulong sa kanila at mag-4 na taon pa lang ako noon nang mag-ampon sila ng isang batang lalaki. Si Adam. 4 na taon na ito at bihira lang itong magsalita. Kaya medyo nahihirapan po ako nung una na intindihin ito. Nagtuturo lang ito pag may gustong makuha o kainin. Sabi nung nakausap ng mga amo ko sa ampunan ay late bloomer lang ito. Naawa naman dito ang mag-asawa kaya ito ang pinili nilang ampunin. Saka na lang daw sila mag-aampun ulit kapag lumaki na ito at matuto na magsalita. Palagi lang po itong nagkukulong sa kwarto nito. Hindi rin ito nakikipaglaro sa ibang bata na dinadala ng mga kaibigan ng amo ko. Yung paborito nitong laruin ay yung robot nitong regalo pa sa kanya ni na ma'am noong nasa ampunan pa siya. Pinangalanan pa niya itong Sandro. Ito daw yung kaibigan niya sa ampunan. Pero nang tanungin naman ni na ma'am kung nasan itong si Sandro, ay wala naman daw ganong pangalan ng mga bata doon. Kaya ipinagpalagay na lang namin na baka may imaginary friend itong si Adam na normal lang naman din sa mga ganong edad. Noong una po, ay binabaliwala ko lang kapag sinasabi niyang nakikipaglaro pa siya kay Sandro o di kaya ayaw ni Sandro na umalis siya ng kwarto. Pero yung makita ko po siya na halos buong araw nang kinakausap ang robot niya ay naghatid na po yun ng pagkabahala sa akin. Lalo na po nung minsang aalis kami. Nagtatantrums po nun si Adam. Ayaw daw kasi siyang payagang umalis ni Sandro. Sinabi ng daddy niya noon na hindi naman totoo si Sandro. Lalo po itong nagwala. Kaya napalo talaga ito ni Sir. Sa pagkagulat po noon ni Sir, ay bigla na lang siyang kinagat ni Adam sa kamay at kumaripas ito ng takbo papasok ng silid nito. Nang pasukin po ito sa silid niya, ay yakap-yakap na nito ang robot na parang nagsusumbong siya dito. Kahit po medyo nangingilabot na ako sa uri ng pakitungo nito sa robot, ay sinubukan ko pa rin siyang kausapin. Bata lang naman si Adam madaling utuin. Kaya sinabi ko sa kanyang dadalhin na lang namin si Sandro para may kalaro siya. Kinilabutan talaga ako dito nang magpaalam pa siya sa robot. Pero mas lalo po akong kinilabutan nang sabihin niyang ayaw sumama ni Sandro dahil galit daw ito kay Sir. Sinabi ko namang magagalit na sa kanya ang mami at daddy niya kapag hindi siya sumunod sa mga to. Pero magagalit din daw si Sandro. Kaya nga daw kinagat niya ang daddy niya dahil galit na si Sandro. Tinanong ko siya kung utos ba ni Sandro na kagatin niya ang daddy niya. Ang sagot nito ay si Sandro daw ang kumagat dito at hindi siya. Sabi ko sa kanya ay huwag niya nang uulitin yon. Tumango lang ito at tumingin sa robot. Sa huli po ay sumama din ito, pero yakap-yakap po nito ang robot. Dumaan po kami noon sa ampunan na pinanggalingan ni Adam. Namigay po noon ng mag-asawa ng mga pasalubong sa mga bata. Ang ipinagtataka po namin ay hindi man lang lumapit itong si Adam sa mga kasamahan niya dati. Saka lang po namin nalaman na wala pala siyang kasundo sa isang man sa mga bata doon. Ang kwento ng batang napagtanungan ko ay natatakot daw sila kay Adam. Nananakit daw ito at umiiwas palagi sa kanila. Mas gusto pa daw nito kalaro ang robot niya. Natanong ko sila kung madalas ba talaga nitong kausap yung robot na yon. Hindi lang daw niya yung kinakausap, kundi pinapakain pa daw niya at pinapaliguan. Salbahe daw yung robot ni Adam at tinuturuan siya nitong manakit. Hindi naman po ako gaanong nagpapaniwala, lalo na at galing naman sa mga bata. Pero kinilabutan pa rin ako sa nalaman ko mula sa mga ito. Buong biyahe namin, hindi hinihiwalay ni Adam ang robot sa kanya. Pagdating namin ng bahay ay agad din itong nakatulog. Pero yakap-yakap pa rin ito yung robot. Kaya naisipan ko pong itapon yung robot niya. Naipaalam ko na rin yun kina ma'am at pumayag sila. Sinabi kong parang yun ang pumipigil kay Adam para matutong magsalita. Pero di ko akalain na
Paggising niya ay yun ang unang-una niyang hahanapin. Nagkanda iyak ito sa paghahanap. Naitapon ko na yun sa basurahan at malamang ay kung hindi yun nakuha ng basura ng truck ay may nakapulot na nun. Pasalamat naman kami at tuluyan ang nawala ang robot na yon. Binilhan na lang nila si Adam ng ibang laruan. Simula naman din nang nawala ang robot ay naging maayos na si Adam. Ilang buwan lang at natuto na siyang magsalita. Naging masunuring bata na rin siya at mabait. Sa ngayon po ay may kapatid na siyang si Apple at sobrang mahal niya itong kapatid niya. Pero paminsan-minsan po ay naitatanong pa rin niya ang tungkol sa robot. Sayang daw at wala na ito. Wala na raw nagsusumbong sa kanya kung ano ang ginagawa ng mga magulang niya kapag nasa silid na ang mga to. Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Ann. At meron po akong kwentong karanasan ng pamilya ng kapatid ng papa ko. Mas matanda po ito sa kanya at matagal na pong namayapa. Tawagin na lang po natin siyang Tito Garci. Si Tito Garci po ay isang konduktor. Madalas pong pang madaling araw ang biyahe niya. Umaga pa lang ay umaalis na siya ng bahay. 2 pa lang po ang anak nila noon ng asawa niya. Isang lalaki at isang babae. Nasa elementarya pa lang pareho. Ang kwento nun ng pinsan ko na bunso nila ay sinumpa raw ng isang manananggal ang pamilya nila. Nakaengkwentro daw ito ng tito ko nang araw na papunta siyang paradahan ng Ceres. Papauwi na raw yata ang manananggal na ito nang makasalubong niya. Siyempre, unang reaksyon daw ni tito nun ay natakot. Pero nakilala daw niya ito, kaya medyo lumakas daw ang loob niya. May dala-dala daw siyang tubo nun na madalas niyang itinatabi kapag may biyahe sila. Hindi naman daw sana niya gagalawin ng manananggal kung hindi lang siya pinagbanta ang susunggaban nito. At yun nga, napalo niya ito ng tubo. Galit na galit daw itong umatungal, pero muli ay pinaghahampas ito ng tubo ng tito ko. Hanggang sa manghina ito at bawian ng buhay. Pero bago raw ito bumitaw, ay nag-iwan ito ng sumpa na 7 lalaki sa pamilya nila ay mamamatay. Nagulat din daw nun si tito sa nangyari at nagawa niya. Hindi niya napigilan ang sarili dahil sa sobrang takot dito. Kaya basta na lang niya itong pinagpapalo ng tubo na matulis pala ang dulo. Nakulong nun si tito ng mga 3 taon at nang makalabas ay balik-konduktor siya. Nagbuntis nun ang asawa niya at nalaman nilang lalaki. Nang ipanganak daw ito ay patay na ang bata. Unang lalaking namatay sa pamilya nila. Ilang buwan lang daw ang lumipas noon ay nagbuntis ulit ang asawa niya. Hindi din nagtagal at namatay ito. Pumulupot sa leg nito ang pusod. Ang pangatlo daw ay babae at nailuwal ito ng maayos. Nabuntis ulit ang asawa ni tito at 6 na buwan pa lang ito nang makunan. Nalaman nilang lalaki ang pinagbubuntis nito. 2 pang magkasunod na ipinagbubuntis nito ang namatay, na parehong lalaki. Sumunod nun ay lalaki ulit, pero nakaligtas na ito sa sumpa. Akala nila tapos na, nawala nang kukunin. Nanganak pa nun ang asawa ni tito ng 2 pang lalaki at 1 babae. Bale, 11 lahat ang naging anak nito, at 5 lalaki ang sunod-sunod na namatay. Pero muli silang nabahala nang maalala ni tito na 7 ang sinabi ng manananggal. Kaya nagdalawang isip sila noon kung paniniwalaan bang sumpa ang nangyari sa kanila o nagkataon lang. Ilang taon pa ang lumipas nang walang nangyayaring masama sa pamilya nila. Pero isang araw po noon ay sinalubong ng masamang balita ang pamilya niya. Nasaksak si tito habang pauwi ito. Nahuli din agad ang nakasaksak. Nalaman nilang hindi nito kilala si tito at napagkamalan lang. Nagtaka pa raw ito nang muli niyang tingnan ang itsura ni tito dahil malayo daw ito sa lalaking hinahabol nito. Pero unang tingin niya raw kay tito ay kamukhang-kamukha ng lalaking may atraso sa kanya. Namatay si tito dahil lang napagkamalan nito. Doon na po nangamba ang pamilya niya.
dahil mukhang totoo nga ang sumpa ng manananggal. Natakot din ang 4 nitong natitirang anak na lalaki. Lalo na yung bunso na nung lumaki ay palaging napapasama sa riot. Yung panganay na lalaki ay naging driver ng van. Yung pangalawa ang sumunod sa tatay nila. Naging konduktor din ito ng bus. At ang dalawa ay wala pang mga trabaho. Ilang taon na rin po ang lumipas at nakalimutan na ang tungkol sa sumpa. Pero isang araw po noon ay nabalitaan na lang namin na namatay sa saksak ang pangalawang anak na lalaki, yung konduktor. Natisod lang daw siya noon sa paa ng isang pasahero at agad din namang humingi ng paumanhin. Pero ayon sa mga nakakita daw, ay bigla na lang daw nanlisik ang mga mata ng lalaking natisura niya. Hindi raw agad napansin ni kuya na may dala raw itong kutsilyo. Agad siyang sinaksak nito nang wala man lang pag-aalinlangan. Nagkagulo daw noon sa loob ng bus. Parang hindi daw nabahala ang lalaki at muli ay inundayan niya ng pangalawang saksak sa dibdib si kuya. Doon na daw ito binawian ng buhay. Saka lang daw parang natauhan ng lalaki at para daw itong nagulat sa nagawa. Paulit-ulit pa daw nitong sinasabing hindi daw nito sinasadya. Nandilim daw ang paningin niya at doon na blanko na daw siya. Doon na pagtanto ng pamilya ng tito ko na totoo nga ang sumpa ng manananggal sa pamilya nila. Na 7 lalaki ang mamamatay. Ang akala pa nga daw nila ay 7 anak, pero kasama pala doon si tito. Simula naman po noon ay naging maayos na ang pamilya nila. Hanggang ngayon ay buhay pa ang mga natitirang anak nila at may kanya-kanya ng pamilya. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po pala si Maribel, taga Guimaras po. Pero nandito po ako ngayon sa Iloilo. Narinig ko po sa mga kasamahan ko sa trabaho na pinapakinggan niya po ang channel nyo. Ang sabi niya pwede raw ako magpadala ng karanasan ko po sa inyo. Nangyari po ito noong nag-aaral pa ako ng high school sa baryo namin sa Buena Vista, Guimaras. Meron po doong balon malapit sa amin na pinag-iigiban ng halos kalahati ng naninirahan sa baryo. Kahit po kasi napapalibutan ng dagat ang lugar namin, ay mabisang pagkunan ng inumin ng balon na yon. Ilang hakbang lang po ang layo nito sa bahay namin, kaya kapag may maiingay na umiigib doon, ay naririnig namin. Kahit gabi po ay may nag-iigib dito. Pinalagyan ng barangay chairman namin ng ilaw ang daanan papunta dito, kaya mas dumami lalo ang nag-iigib dito pag gabi. Isang araw po noon ay kumalat ang balita sa buong paaralan namin na may nawawalang estudyante. Malapit lang din po ang paaralan namin sa bahay at doon din minsan nag-iigib ng tubig ang mga estudyante sa balon. Di pa po kasi nauso noon ang mga gripo o poso. Huli raw nilang nakita ang estudyanteng ito ay may bitbit na timba, pero ilang minuto daw ang lumipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Lumipas na raw ang isang araw ay hindi na ito nakita. Mag-isa lang daw itong nag-iigib ng araw na yon. Kaya inisip nilang baka nahulog ito sa balon. Pinuntahan po ng barangay ang balon, pero wala naman po silang nakitang bangkay doon. Kaya inisip po nilang baka kung saan-saan lang ito pumunta at hindi agad nakauwi. Pero simula po noon na napabalitang may nawawalang estudyante, ay parang may kakaiba na po sa balon. Nagigising po ako noon sa madaling araw na nakakarinig ng iyak ng isang bata. Para po itong nanghihingi ng tulong. Naririnig ko po itong nagmumula sa balon. Pero nang tingnan ko mula doon sa amin, ay wala namang katao-tao doon. Maliwanag po kasi doon dahil may ilaw nang inilagay doon ng barangay. Muli po ako nung bumalik sa higaan. Nang muli ay mapabangon akong bigla nang parang may bumubulong sa akin ng tulong. Dumaan lang talaga ito sa pandinig ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o namali lang ako ng pandinig. Kinabukasan po noon ay maagang pumunta sa amin ang kapitbahay naming kaibigan ni nanay. May naririnig daw siyang humahagulgol malapit sa balon. Kaya nga nilabas daw ng asawa niya kung sino ang umiiyak na yon. Pero wala daw itong nakita. Imposible daw na nagmumula yun sa loob mismo ng balon
dahil walang mabubuhay doon sa lalim ng tubig. Halos gabi-gabi po ay ganoon ang naririnig namin ng kaibigan ni nanay. Kaya nga po nang muli namin itong narinig ay pinuntahan na namin. Kasama ko nun sina nanay at tatay at ang isa kong kapatid. Sinabi ko sa kanila na doon nagmumula ang pag-iyak. Hindi raw nila ito naririnig. Sa amin po ay ako lang ang nakakarinig at yung kaibigan ni mama. Kaya nakakapagtaka po kung bakit pili lang kung sinong nakakarinig nito. Sabi ko ay hindi na normal ang nangyayari sa may balon. Baka ako nagmumulto na lang ang estudyanteng nawawala. Pero ang sabi ng matanda doon sa amin na may alam sa panggagamot ay baka kinuha din daw ito ng elementong naninirahan malapit sa balon. May malaking puno kasi malapit doon na sinasabing may naninirahan. Hindi naman po ako paniwalain noon tungkol sa mga ganon dahil sa lumaki naman ako malapit doon na walang nangyayaring masama. Pero isang araw po noon ay nagulat kami nang mag-iigib kami ng kapatid ko pampaligo. Madaling araw pa lang yon ay may nakita kaming isang nakauniforme na nakaupo malapit sa balon. Tulala po ito at ang dumi pa ng suot na uniforme. Nang tanungin namin kung anong ginagawa niya sa balon ng ganong oras, ay hindi siya sumagot. Wala rin itong dalang timba, kaya alam naming hindi ito nandoon para magigib. Baka ako maliligo doon, pero nakauniforme. Hindi na muna namin pinansin hanggang sa magliwanag na ay nandoon pa rin ito. Dumadami na ang umiigib at hindi din nila ito pinapansin. Nang may isa dong nakakakilala sa estudyante, ito raw ang nawawalang estudyante na halos mag-iisang linggo na. Doon na po parang nataranta na kami. Hindi namin alam kung sino ang unang tatawagin, pero agad ding dumating ang barangay para kunin ang bata. Dumating din ang mga magulang nito na panaiiyak at nagpapasalamat dahil ligtas daw ito. Ang pinagtatakhan namin ay kung saan ito nanggaling at ba't ganun ang itsura nito. Tinanong namin kung siya din ba ang umiiyak na malapit sa balon, pero tulad ng inaasahan namin ay hindi pa rin ito makausap. Para itong na-trauma. Ilang araw pang lumipas noon bago gumaling ang bata. Saka lang ito nakausap ng matino ng mga magulang. Pero hindi na raw po nito matandaan kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang naaalala lang niya ay nag-iigib daw siya noon nang parang may biglang tumulak daw sa kanya sa balon. Ang alam niya ay nahulog talaga siya doon, pero wala daw tubig ang binagsak kanya at hindi rin daw siya gaanong nasaktan. Umiiyak daw siya dahil sobrang dilim daw at wala siyang makita. Hanggang sa mawalan daw siya ng malay. Yun lang daw ang naaalala niya. Pero dun pa lang sa sinabi niyang walang tubig, ay naniniwala na ang matatanda doon na napaglaruan nga ito ng elementong naninirahan doon malapit sa balon. Maaaring pagmamayari din daw nila ang balon, kaya sagana ito sa tubig. Simula po nang nangyari yun ay kokonti na lang ang nag-iigib doon. Pero kami po ay binakuran namin ng malaking puno doon at lalong iningatan naming huwag madumihan ang tubig ng balon. Hanggang ngayon po ay sagana pa rin ito sa tubig at may tinayo na ring poso malapit dito. Hello po sa inyo, Sir Van, at sa mga nakikinig po ng channel nyo. Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento po sa akin ng kaibigan kong lumaki sa isang tribo. Ako po si Pauline at tawagin nyo na lang pong Amaya itong kaibigan ko. Si Amaya po ay lumaki sa isang tribo sa Mindanao. Isa sa pinaniniwalaan ng tribo nila ay kaya daw lumipat ng kaluluwang kamamatay lang sa ibang katawan. Meron daw po silang ritual na kaya ding magpabuhay ng patay. Noong una akala ko biro lang yun ni Amaya. Pero nang marinig ko ang kwento niya, ay medyo nangilabot po ako. Ang creepy kasi nun, ano na lang mangyayari doon sa binuhay nila? Parang zombie siguro. Pero hindi naman daw, dahil normal pa rin namumuhay ang mga taong nakaranas doon sa lugar nila. Ayun nga po sir. May nangyari daw po doon sa kanila na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Bigla daw kasi namatay ang kanilang kapitan del barrio sa di malamang dahilan.
Maayos naman daw ang pangangatawan nito at wala namang karamdaman. Pero isang araw daw ay natagpuan na lang itong walang buhay sa barangay hall nila. Ang sabi ay baka bangungot daw, pero hindi naman ito busog ng makatulog. Saka imposibleng hindi rin daw ito nagising sa ingay sa labas kung nakatulog man ito. Ang dami daw po noong haka-haka tungkol sa kamatayan nito. Ang sabi naman ng iba ay baka nakulam dahil sa dami ng may galit dito. Matapang daw po kasi at masakit magsalita minsan ang kapitan nila. Baka raw may nagtanim ng sama ng loob dito at ginawan siya ng masama. Baka raw kinuha na din ng kaluluwa nito. Napag-usapan daw sa tribo nila noon ang nangyari at pinuntahan ng pinuno nila ang sinabing kapitan. Pero wala daw itong nakitang kakaiba. Normal daw ang pagkamatay nito. Pero ang bilin lang nito sa pamilya ng kapitan ay huwag muna itong iembalsa mo. Maaaring naglakbay lang daw ang kaluluwa nito at hindi pa nakakabalik. Inilagay lang daw po nila ang katawan ng kapitan sa isang kahoy na higaan para daw kung mabulok man ito ay hindi maniksik ang amoy nito sa foam. Sa paniniwalang naglalakbay lang ang kaluluwa nito ay hindi nga nila pinaembalsa mo ang katawan nito. Mag-iisang linggo na daw noon ay nababahala na ang pamilya niya. Baka daw kasi mamaho na ang katawan nito at tirhan ng mga uod. Pero sa pagtataka daw nila ay walang nagbago sa kulay ng balat nito. Medyo nangamoy lang daw ito dahil hindi na napapaliguan. Pero hindi daw ito amoy ng nabubulok na katawan. Hindi rin daw nangingitim ang kulay ng balat nito o namumutla tulad ng kulay ng taong namatay na. Kaya naniniwala daw silang buhay pa ito at nasa ibang ibayo lang ang kaluluwa nito. Sabi ni Amaya ay nag-alay na raw ng dalangin noon ang pinuno nila. Gumawa rin daw ito ng ritual upang maibalik na sa katawan nito ang kaluluwa. Pero wala pa rin daw nangyari. Isang araw daw ay nagulat ang mga kapitbahay ng kapitan dahil narinig nilang nagsisigaw ang may bahay ng Kapitan Del Barrio. Tuwang-tuwa ito dahil nagising na daw ang asawa niya. Agad daw noong pinuntahan ng pinuno ni na Amaya ang kapitan at may napansin daw ito sa kapitan. May kakaiba daw dito na hindi niya maipaliwanag. Basta nag-iba raw ang aura nito. Napansin din ito ng mga kasamahan niya sa barangay at mga kapitbahay. Parang ibang tao na raw si kapitan. At lalo nilang napatunayang ibang tao na nga ito nang makita nilang masaya itong nakikipagkwentuhan sa mga tanod nila. Magiliw din daw ito sa mga taga roon sa kanila. Pero pinabulaanan ito ng pamilya ng kapitan. Sabi raw ng asawa nito ay baka pinilit ng magbago ng kapitan dahil muntikan na itong mamatay. Pero may nagbabago ba ng ganong kabilis? Lalo na kung ugali ang babaguhin. Maraming nagsasabi nun na ibang kaluluwa na nga daw ang pumasok sa katawan ni kapitan. Hindi lang daw kasi ugali ang nagbago dito, pati daw ang kilos nito at pananalita. Ang sabi ni Amaya, nang araw daw na natagpo ang hindi na humihinga si kapitan, ay ang araw din ang namatay ang isang matandang mag-isa na lang naninirahan sa kubo nito sa bukid. Bungad yun kung saan naninirahan ng mga katribo ni na Amaya. At isa sa mga ito ang nakakita sa matanda. Mabait daw ang matandang yon at madalas daw sila nitong dalhan ng mga tanim nitong prutas at gulay. Hindi raw kaya ang kaluluwa nito ang pumalit sa kaluluwa ni kapitan. Posible kaya yun, sir? Yun na daw kasi ang paniniwala ni na Amaya. Simula nang mapansin nilang ibang tao na si kapitan. Isa pang paniniwala nila noon ay baka isang may galit kay kapitan ang gumawa ng ritual para mailipat ang kaluluwa nito sa ibang katawan at sumaktong ng oras na ginawa nito ang ritual ay nag-aagaw buhay naman ng matanda. Malaking misteryo daw sa lugar nila ang nangyari. Hindi naman daw kasi ganun ang proseso ng paglilipat ng kaluluwa. Parehas daw nire-ritualan ng dalawang katawan. Pero wala raw makakapagsabi kung may nangyari ngang ganon. Ang importante daw sa kanila ay naging maayos na ulit ang lugar nila at naging mabait na ang Kapitan Del Barrio.